Baptist distinctives. Ito ang ating pinag-aralan dito for quite a while. At natapos tayo sa orthodox beliefs. Ito yung doctrines about the Trinity and about the dual nature of Christ. Yung evangelical, yung salvation by grace through faith. Tapos yung last time na pag-aralan natin yung Reformed distinctives. Ngayon, nagsimula tayo last week on the Puritan distinctives or Puritan practice. Now, ang Puritan practice is the removal of Catholic practices and adherence to the Reformed theology. So, particularly yung sola scriptura. Ibig sabihin, kung ano sinasabi sa Bible, yun lang yung ating susundin. Yun basically ang tinuturo ng Puritans. And then, yung Baptistic distinctives ay ito naman yung nakafocus sa church government at saka sa form of baptism. Now, memory verse natin, napakadali nito. Ako, verse 29, ako memorize niyan. Ang verse 28 lang, si Mamalis. Sige, si Sister Kim na lang. Siya yung pinakamalapit eh. Okay, Hebrews 12:28 and 29. Ito yung mamaya. So, Sister Kim, pwedeng makipag-report ka na lang mamaya kung anong kalokohang ginagawa natin dito. At also yung memory verse natin. Reading together yung memory verse, Hebrews 12:28. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. And thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. For our God is a consuming fire. Ang keyword natin, kaya ito yung memory verse natin, is the acceptable worship. So, ang Puritan principles or practice sa worship is this acceptable worship. Now, sa unang pagtingin natin as an introduction, there is still worship without concern that worship may be accepted or rejected. So, ang madalas, kung minsan hindi natin alam kung paano ba nga naman yung worship, anong mga contents ng worship, tayo ba ay nag-worship o hindi in some specific instance. At sa iba, ay wala silang pakialam kung nag-worship sila o hindi. Now, it is simply assumed that God delights in any worship rendered to Him by everyone. So kahit bahala ka na kung anong klaseng worship ang gagawin mo. Kung yung iba dyan, gusto nila yung Black Nazarene, milyon-milyon sila nakahilera doon sa Quiapo, worship yung tawag nila doon, bahala sila. Ang kalagayan nasa puso ng tao. Kung ano yung sincere ka sa ginagawa mo, hindi okay ka, yun ang ibang pag-iisip na hindi natin tinatanggap. So, ang pinaka-main issue natin sa ating pagsasamba is there a right way of worship that is acceptable to God? Okay? Ito ba yung nakakatanggap? Is not sincerity enough? Dahil sincere ka, okay na siguro yan. Tanggap na ng Panginoon. So, kailangan matingnan natin yung prescription ng Bible with regards to worship. Ano ba itong worship? At paano tayo dapat mag-worship? Now, ang unang maling sagot dito is the complete freedom. Bahala na. Kung anong gusto mo, as long as you're happy and as long as for the Lord, okay na yon. So, merong ganong pagsasamba. Nung bago akong Kristiyano, basta nakaupo ako sa TV, merong televangelist dyan na paborito ko, worship na, okay, good na yun sa Panginoon kasi ang ginagawa ko para sa Panginoon naman. Now, ang catch basin phrase for anything in worship is that ang ginagawa mo sa Panginoon. Basta ginagawa mo sa Panginoon, worship yon. Hindi yun, that's a wrong answer. Now, in assembly, what one is happy to do may many not be whatever everyone else is happy to do. So, madalas, ang problema natin, kasi medyo naging malaking issue to noon sa church namin sa NCF, kasi meron special number. Hindi naman ni-anticipate, wala namang nagtanong kung ano yung special number niya. May nagtumbling-tumbling pala dun sa harap.
Nakasuot siya ng yung itim na tights. Tapos ang tumbling-tumbling sa harap. Naku, nahihilo ako. Sabi ko, batukan ko yung nag-ano ng program na. Okay, so, dahil masaya siya sa ginawa niya, kasi sabi niya, nung tinanong nga siya, yun yung expression niya, yun yung alam niya na kung paano mag-serve sa Panginoon. May ginaganon-ganon siyang papel, pinaikot-ikot, sabay tumbling-tumbling, ganyan, ano tawag doon? Yung wheel, nagwi-wheel cartwheel ka doon sa gitna, paikot-ikot, ganyan, ganyan-ganyan, o di ba, yung ano na yun. Yun yung pag-interpretasyon niya ng tinatawag na samba. So sa atin, hindi po pwede yun. Kailangan, prescription, sinabi mo ng Diyos na gagawin mo yun. Tumambling-tumbling ka dyan sa simbahan. Now, ang madalas na sagot kasi, kung ano nasa puso mo. Kasi ang sincerity, ibig sabihin, nakikita naman ng Panginoon yung puso Kung ano yung puso mo, ano konsyensya mo, judge ka na lang ng Panginoon kung ano nasa puso. Ang problema natin, ang ating madalas na sinasabi rito, yung Jeremiah 17 verse 10, ang talagang nagsasabi kung ano yung nasa loob ng puso. That the heart is deceitful above all things and desperately sick, and who can understand it? So talagang kung puso lang yung malamang 99.99%, lagay na natin sa 100. Okay? Mali yung nasa puso mo with regards sa samba sa Panginoon. So ang human depravity finds expression in wrong happiness. So kung puso lang yung gagamitin mo without the guidance of God kung paano siya sasambahin, malamang ang kaligayahan mo ay hindi ayon sa kaligayahan ng Diyos. Now, another one is yung seeker-sensitive. Kasi noong 1990s, nung nagsasamba ako sa house church dun sa Haro, naging uso yung seeker-sensitive. So, kailangan tatanungin mo yung mga tao kung anong gusto nila. Especially, nangyari ito, whatever panders the desire of the audience, ano ba yung gusto ng mga audience? Anong gusto nyo? Kung yun ang gusto nyo, yun yung gagawin natin. Now, naging practice ito sa isa sa mga church. Meron akong libro na nag-evaluate ng 6 na mga churches, very innovative churches sa Amerika, kung saan very successful sila in terms of the numbers. Mga 20,000 yung mga kasambahan nila. So, mahigit doon. Ganun sila ka-popular. And one of the churches is the... nasaan na? Bakit ito yung... Wala dito. Okay, isa sa mga churches na yun is the Yellow Creek Church. Wala sa pinalitan ko na to. Anyway, ang Willow Creek Church ni Bill Hybel. Okay, so thank you. So isa sa mga yun, sa one of the 6 very innovative churches kasi madami silang style. At gumawa, I think that is one of the church na meron silang mga satellite churches na meron kang di ba alam niyo yun, may merong mga simbahan na isa preacher dito tapos nagkakaroon ng satellite churches. Wala silang pastor doon, walang nagpipreach, pero sa isang lugar lang. So may 10 simbahan, isa lang yung nagsasamba bale. So yung iba meron lang tumitingin doon sa iba-ibang lugar. Now, ang ginawa nila, sabi nila, mas maganda siguro mag-survey tayo sa ating community. So nag-ikot sila sa mga community nila. Sa Amerika to yung American context kasi ganun sila kagaling. Tatanong lang, anong gusto niyo sa isang simbahan? Di maganda yung mga drums, gitara, banda, live concert, magandang stage, magandang mga ilaw, masarap na upuan. Di ba yung malamig? So lahat na syempre, ginawa nila yon. And it was very effective. Yun ang tinatawag natin seeker sensitive. Pero yun ba ay naayon sa Panginoon? So naging problema is that for some time, okay, nakakater siya sa pangailangan ng mga kagustuhan ng mga sa community daw, pero eventually nakakasawa din.
So you have to invent. Palagi on a monthly basis, mag-iisip ka na naman ng trick. So every time, sabi nga nung iba, every time na sinabi, the water of life, abay mo ulan ng tubig. Makikita mo, tumutulo tubig dyan. The Bible says, biglang bumabagsak yung Bible. Yung mga ganun bang, mga dramatic na, yung iba nga, nagdadrama, kung ano pinagagawa simbahan. Kasi mas maganda daw yung, may mga drama sa loob ng simbahan. O, di ba? Masaya yun. So anyway, ganun yung ginagawa nila, which we will not do. Kasi that is not what is Puritan practice, and that is not biblical. So alam natin, again, na yung kagustuhan ng tao, ang simbahan ay hindi composed ng mga community o yung mga hindi Christian. Madalas kasi in-interview mo mga Christian, so iba yung mga gusto nilang tingnan sa pagsasamba. Pero ang simbahan is designed for the church, for the gathered believers. Ito yung concept niya. Now, dito ba? Ayun, dito siya napunta. Mali pala yung ko. Okay, Jeremiah 2:13. Sabi rito, "For many people have committed two evils. They have forsaken me, the fountain of living waters, and hewed out cisterns for themselves, broken cisterns that cannot hold water." Ano ibig sabihin nito? Yung Panginoon, sabi niya kay Jeremiah, sabi niya, nag-provide ako ng bubon, well, okay, well na kung saan there is living water. Now, may fountain of living water. Ang ginawa ng mga iba ay humukay sila ng sarili nilang fountain na kung saan burak, dumi yung yung binubugat, doon sila umiinom. So, yun ang nagiging problema sa isang pananamba na hindi na sinusunod yung kautusan ng Panginoon. Ang pangatlo na titingnan natin is yung tinatawag the normative principle. Yung normative principle, ito yung madalas na makikita natin sa pananamba. Nung kinumpare yung regulative principle at saka normative principle, nagsimula ito sa Church of England. Alam natin, yung mga Puritans na yan, galing din sila sa Church of England. So yung Church of England, na ginagawa naman nila, di ba sabi nga natin, halos parehas sa Catholic yung kanilang service. At tinanggal lang nila yung mga bagay na bawal. Okay, sabi nga natin, bawal yung mga estatwa. Tinanggal nila yung estatwa, lagay nila sa labas. Tapos pero yung church nila, pangalan mga santos pa rin. Wala naman sinabing bawal yung tawagin si Peter St. Peter si John St. John, si Mary St. Mary. Kaya mapapansin mo, pag pumunta ka sa mga simbahan ng mga Anglican o mga Church of England, ganyan yung mga pangalan ng simbahan. St. Mary's Church, St. John's Church, kung sino pa mga santo dyan, St. Peter's Church. At saka even yung mga Presbyterian, ganyan sila tumawag sa, ganyan yung mga terms ginagamit nila. Tayo, ayaw natin nun. Kasi that is closely related to the Catholic. And we don't like to be associated with the Catholic. Now, yung normative principle, ang ibig sabihin niya dito, whatever is not forbidden in Scripture may be done. Pwede mong gawin for as long na hindi pinagbabawal. So kung pinagbabawal yung graven image, edi wag mo gamitin yon. Okay, so hindi lang pinagbabawal, pero kung wala namang pagbabawal, okay lang yon. Kahit anong gawin nyo, tumalon-talon kayo dyan. Kung hindi naman sinasabi ng Bible na bawal yung tumalon sa simbahan, di tumalon kayo. Okay, so mga ganong example, makikita natin. Now, and that becomes why worship becomes entertaining. So, kaya pwede ka na ngayong, kaya mapapansin mo, mga CCF, hindi ko alam last time sa GCF ako napunta sa Green Hills, parang okay naman. Hindi ko alam ngayon. Hindi pa ako pumasok ng CCF. Si Mrs. kisayaw na doon. So, siguro masaya doon. Okay? So, ganyan. Pag kumakanta tayo, ganyan. Worship becomes entertaining. Tapos, lagyan mo lang ng sakatutak na Bible verses para masabi mo, Jesus. Yeah, puro Jesus. Fire! Ay, di. Mahirap yung fire ngayon.
Holy Spirit fire, ano. Last, nagsambal si Pastor Ayan, dapat yan, matin sila dun sa fire. Ang hirap doon. Panood ko nag-compare pa sila Kasi yung nag-i-stop, sino pangalan nun? Si Kibuloy kasi nag-i-speaking in tongues din Ganda, pakinggan mo sila. Isang choir na nag-speaking in tongues. This is a prevailing proposition where scripture is still taken seriously. So, sinasabi natin, importante yung Bible, pero kung hindi naman pinagbabawal, okay lang yon. So, that is the normative principle, which normally is being done by a lot of churches. So, ito yung parang pinaka-common na tinatanggap. That's why makikita natin, yung mga Puritans is stricter sila sa pagsusunod. At dito, titingnan natin kung ano yung magiging impact. At saka kayo din, mag-isip kayo kung susundin natin yung Puritan distinctives, anong gagawin natin sa loob ng simbahan? Now, this position is adopted on the basis of silence. No command, but no prohibition. So, for as long as no permission, kahit walang command, sige, gawin natin. So, anong mga bagay na pwedeng gawin? Na hindi naman na command, pero hindi rin naman pinagbawal. So, those are things that we have to think about. Now, isipin natin kung ano yung distinction ng isang worship. Una, personal attitude and corporate activity. Now, doing everything for God's glory is vital, that's the attitude, but that is not worship. Kasi madalas ang sinasabi na whatever you do, whether you eat or drink, everything is done for the glory of God. Therefore, that is worship. Hindi. Okay? Hindi. Ang worship ay kung saan nagtitipon yung mga tao for a specific purpose. Corporate worship is obedience in a definite command from God. So, we reject the excuse that everything we do is worship of God, so hindi tayo magiging stricto. So, kailangan, sabi ng mga Puritans, we worship God on the basis of His Word. Now, biblical presentation again sa actual content and what is the changing forms. Ginamit ko yung word na form and content. Ang ibang ginagamit dito, yung element and accidents. Yung element is yung essential element, yung mga accidents ay pwedeng maaring magkapalit-palit. So, ginawa ko rin content and form. Yung content, yun talaga, hindi pwedeng wala yun. Yung form, pwedeng paiba-iba. Sabi nga natin, yung form, pwedeng maging papel, pwedeng maging cellphone, pwedeng maging laptop, pwedeng maging TV, that is the form. Pero yung content niya, Bible verse. Yung ganun ba? So, hindi natin pagpipilit na sabihin natin, kailangan hard copy, King James Version lang. Babasahin natin from the hard copy. Bawal yung naglalaptop kayo dyan. Bawal yung nagtatablet. Bawal yung sa TV. Narinig ako noon. May ibang mga Reformed Baptist na doon pa rin na dapat talagang hard copy. Sabi nga nila, kung pa-original rin na naman, dapat may mga scroll tayo. Di ba? Pag sinabi, sa next week, dala nyo yung scroll ni Isaiah. Doon tayo mag-aaral. Ngayon, kung medyo, sige, magdala kayo ng 3 scroll. Hindi, ganyan, nakaganyan ka. Darating ka rito, kanya-kanya kayong, Bible. So, hindi kayo pwede mag-refer sa ibang, nawala sa scroll. Di ba? Imagine mo, 66 scrolls yun. Buti sana kung papel. Kung parchment, Paul pa na balat. Hindi pa to leather ito yung iba kong jacket, leather. Isang leather ang bigat, yung jacket. Imagine mo yung parchment, yung sinusulatan, yung scroll, ganun kabigat. Dadala ka rito, mga 10, 15 kilos, ganyan, bit. May kahoy ka pa na ilalagay. Ikot mo ganyan. Tindi nun. Anyway, those are forms. Bakit tapit ni Moses ang dalili na mag-aaral? Mahirap yun. Baka magkaaway tayo, magkabatukan tayo, mamamatay kasi deadly weapon yung
Di ba, bato yun. Tablet of stone. So, ayaw natin nun. Ang gusto natin, yung content, yung dapat, ano ba yung content? Yung form kasi, pwede nga, sabi natin, may mga pew, so, kuminsan, alam mo, simbahan ko again, sa house church noon, pinagdebatihan pa namin. Kaya lang, yung isang elder, talagang ayaw papayag. Sabi niya, ang isang simbahan ay hindi simbahan kung hindi pew ang ginagamit. Sabi ko, brother, mas maganda kasi yung plastic. Kasi very flexible. Kasi yung Bible, ang church naman, flexible eh. Hindi, pag hindi building yung church, tayo pinagawa, hindi church yun. O, di ba? Sabi ko, wala na. I will not argue with that, okay? So, kasi, yung konsepto talaga, lalo na medyo nakakatanda ka na. So, may mga old ka na mga practices, tradisyon nyo, kailangan simbahan, itsurang simbahan, at ang inupuan nyo, talagang kahoy na mahaba, pew. So, ganun. Ganun yung binili namin, ang bibigat ang mamahal. Tapos, every time may activity kami, ang hirap maglipat. Ay, grabe. Magki-clean ka, lilinis ka, 10 tao naglilinis. Kasi imagine mo, bubuhatin mo yun. So anyway, ganun ka, inflexible. Ayaw natin noon, yung form ang nagde-determine ng ating service. Content. Ano kaya ang mga content na isang worship? Okay, nag-worship sa service tayo dito. Ano sa tingin niyo yung content? Ang content ng worship ay yung ginagawa mo directly to God. It's you and God. So nagsamba tayo kanina. Anong portion doon na it was directed to God? Sige nga, magsabi kayo. Singing. Kumakanta tayo in adoration sa Panginoon. Ano pa? Prayer. Nagpe-pray tayo sa Panginoon. Ano pa? Scripture reading. Hearing. Binabasa natin yung salita ng Diyos at pinapakinggan natin ang salita ng Diyos. Basically, those are the 3 essential elements of worship. Okay? Kaya, kung nag-worship tayo, dapat i-confine natin doon. Yun ang worship. Ano hindi kasama sa worship? Announcements. So, dapat, kung Puritan practice tayo, ang announcement will go out of the worship. Hindi tayo nag-announce during worship service. Nakita nyo gaano ka-practical yung regulative principle na lahat na announcement before and after. Pero pag nagsimula ka na mag-worship, 3 element lang yun. Palagi kausap yung Diyos. Either nagpe-pray ka sa Diyos, nag-adore ka, praise ka sa Diyos sa kanta, or pinapakinggan mo ang inyong salita. May dadagdag pa kayo sa elements. Baka gusto niyo sumayaw para sa Panginoon. Di ba? Yung mga ganon. Sige, mag-isip kayo. Pero binibigay ko sa inyo yung 3 elemento ng kung ano yung dapat pag nagsasamba, pag tinatama okay, let's start our worship service. Alam nyo, nung simbahan ko, nasa YMCA kami, nagre-renta. Yun, magsasamba ka, may susunod sa'yo. Yung sumusunod sa amin, Pentecostal. Di ba? Pagpasok, ganyan, pinaalis na kami. Pag time natin, for example, launa, dapat launa, malis kayo. Dahil pagka launa, hindi pa kayo malos, andun na yung si pastor nila sa loob. Kung minsan, hindi pa kami umalis, nagsisimula na sila minsan, alam mo na, nagkukwentuhan pa kayo, launa na pala, pasok na. Paano sila magsisimula? Ganyan, di ba? Simula ng pananambayo. Di ba? So, ganong style yan eh. So, ibig sabihin, pag ganon niya, worship service na tayo. So, 3 elemento na lang yon. 3 lang elemento nun. Kausapin natin ng Diyos in prayer, we adore the Lord in singing, tapos makikinig tayo sa salita ng Panginoon.
matatapos sisimula tayo at the reading or singing or praying, we end up also with reading, praying, or singing. So, ganun lang. And then after that, hindi na worship yon. Pwede na kayo kumapi-kapi dyan. Okay? Pero pagka sa loob ng worship, hindi pwede kumapakapi-kapi. Kaya tamaan ako palagi. Kasi pag hindi ako kumakapi, alas 3 na ako nakatapos yung Sunday school tsaka ay talaga, okay, anyway. Walang walang exception yon. Batok lang ganyan. Okay, so ganyan. Isipin natin yung content. So, again, ang unang tanong natin palagi when we talk about worship is the divine query. And the divine query is, when you come to appear before me, when you go to worship, who has required you of you this trampling of my court? So, ito naging issue na Isaiah kasi pumapunta sila sa kung ano-ano yung mga pinagdadalan nila. Kung ano-anong mga elemento, sabihin nila ito yung essential. Madalas ang ginagawa nila, sacrifices, na wala naman sa, hindi naman sila sincere. Or di kaya, parang sinasabi nila, gagawa kami ng kasalanan, gagawa kami ng sacrifice, tabla na tayo. Ganun. Hindi pwede. Sabi ng Panginoon. So, sa pananamba, sabi niya, kailangan, tatanungin mo palagi, nagsasamba ka, ni-require ba yun ng Panginoon? Yung pananamba na ginagawa mo ngayon. Diba? Palagi sinasabi niya, magsamba kayo, hindi ko gusto ng sacrifices. Gusto ko obedience. Gusto ko yung pag-honor mo talaga sa Diyos. Yung totoong honor. Anyway, so yun ang dapat sasagutin natin for the Puritan distinctives sa kanilang principle of worship. Worshipping the Lord must meet that inquiry of whose requirement. Who required you to do that? Okay. So, kailangan tandaan natin na sa Bible, merong mga worship na dinideny, hindi pinapayagan, and outright, okay, pinaparusahan ng Panginoon. So, kailangan tandaan natin, one of the saddest story in the Bible is that in Leviticus chapter 10. Kasi itayo na, di ba natandaan natin sa Exodus, tinayo nila yung tabernacle, inassign nila yung high priest, inassign nila yung mga priests, inassign nila yung mga Levites. So, bawat isa may role na gaganapin, bawat isa may responsibility. Ngayon, ang responsibility sa mga yung mga anak ni Aaron, sila yung nagsiserve sa inner temple. Ang problema nila, now Nadab and Abihu, children of Aaron, each took his censer and put fire in it and laid incense on it and offered unauthorized fire. So meron sila, tandaan natin, the tabernacle is the only structure in the whole wide world, past, present, and future, that has been prescribed by God. Every part of it, every size, pati sizes, color, and everything, material na gagamitin sa tabernacle, dinikta ng Panginoon yon. So, ito ngayon, ang nangyari, so, ang understanding is, lahat ng mga responsibility, anong gagawin nila sa loob, anong mga material gagamitin nila is prescribed. Pumasok yung dalawang anak ni Aaron na hindi prescribe yung ginamit nila. And they used that, okay, sa pagsamba daw sa Panginoon. Okay? Sinamba nila ang Panginoon, pero nagalit ang Panginoon, patay sila. Okay? Consumed them, and they died on the spot. Okay? Patay sila on the spot because they did not follow the requirements of worship. Anong sabi ni Moses? Ang sabi sa kanya ng Panginoon, among those who are near me, I will be sanctified, and before all the people, I will be glorified. So very strict siya in terms of worship, kung ano yung tatanggapin niya o hindi. That's why very essential sa mga Hudyo, yung temple. At kaya, problema nila nung nawalang temple, kasi yung prescription sa kanila, sasamba lang sila kung may temple, kung wala ng temple, paano sila sasamba? Andun lahat yung, nila, feast nila, everything. Kaya, ang unang ginawa nila, masira temple, itatayo, ang unang structure na
tatayo nila yung temple because that is the only way na magsisignify na andun yung nation or state of Israel. Okay, so ganun katindi yung mga requirements ng Panginoon. It is not enough that it is not forbidden, it must be commanded. So kailangan inutos. Okay? So ganun yung kasalanan na Labayo, hindi inutos sa kanila, ginawa nila thinking na that was service sa Panginoon, patay sila. Now, in Chronicles, 2 Chronicles 13, specifically in verse 10, ito ngayon, naalala natin si Rehoboam at si Jeroboam, pinagbabaliktad yung pangalan nila. Si Rehoboam, siya yung king ng Israel, ng Judah or southern Israel. Southern Israel. Ang si Jeroboam, tandaan nyo binaliktad yung pangalan. Kaya, sinong hari nyo? Di ba? Sino yung hari dito? Si Rehoboam o si Jeroboam? Ganyan, nakakalito So talagang pag pumunta ka sa Israel, mag-ingat ka. Kasi baka mamaya iba yung nasabi mo, yari ka. Okay? So ganun yung Actually, ang pangalan pa lang ng mga Hudyo, nung nag-split sila na nakakalito. Lilito sila. Anyway, so ang ginawa, di ba nagsasamba sila sa Jerusalem lahat. So yung mga taga-northern tribes, pupunta pa rin sa Jerusalem. O sabi ni, baka magkudita yung mga yan, ma-influence sila. Nag-preach doon mga Levites, mga tao sa Judah. Mga pro-Judah yun So baka every time na magsamba sila, hoy, kayo na mga taga-northern tribes, mali ang ginagawa nyo. Dapat bumalik kayo dito sa alliance nyo sa Judah. Di ba baka gano'n, baka magkaroon ng kudita. So sinabi niya, hindi na tayo magsasamba doon. So that's why he put up two temples sa Dan at saka sa Beersheba. So those areas, bali, are also holy sites para sa mga Hudyo. But now, they are unholy sites for God. Because of prescription ng Diyos, Jerusalem na yung samba, sila ngayon, nagsarili sila, kanya-kanya, hindi inutos, pero ginawa nila. So, ang sabi sa kanila, ng mga ng mga pare, but as for us, Yahweh is our God, and we have not forsaken Him, and the sons of Aaron are ministering to Yahweh as priests, and the Levites are in their work. So, gano'n. So, sabi niya, Jeroboam, Diyos yung sinasamba niyo doon. Ang totoong Diyos ay nandito sa prescribed place, which is the temple, na may set of accepted people, Levites, children of Aaron. Ito yung magmi-minister lang nitong rights na to. Alam niyo, pag sa Katoliko, hindi ka pwede ng mass. Kailangan nandyan yung pare. Kailangan pare yung nag-administer, nag-officiate. So ganun sa time na to ni Rehoboam tsaka ni Jeroboam. Kaganggulo ko. Pinalitan ko sa pangalan Rehoboam at saka Jeroboam para medyo maintindihan natin. So bawal. Bawal yung magsasamba kayo sa Dan, sa Beersheba, or sa Mount Gerizim, bawal yon. Jerusalem lang, sa temple lang, na inofficiate ng mga anak ni Aaron, ng mga Levites, at sa mga Levites ng mga priests, sila lang yung nagmi-minister. Again, sa Jeremiah 19 verse 4, sabi dito, because they have forsaken me and have made this a foreign place and have burned incense to it, to other gods, a thing that I never commanded or spoke of, nor did it ever come into my heart. So, ang pagsasamba nila, kung ano na lang maisip nila, hanggang sa sinusunog nila ang kanilang mga anak. Okay, they are burnt offerings to Baal, their sons in the fire, which never commanded, never entered the mind of God. Okay, so ito, kuminsan, sa iyo
Kita mo, hindi omniscient yung Panginoon. Hindi niya alam eh. Hindi, kasi pag binasa mo, ang ibig niya sabihin dyan, na hindi pumasok sa isip niya, naiutos na patayin niyo yung mga bata. Ganon lang naman siya eh, kasimple. Actually, kung babasahin mo, kailang madalas yung mga kulto kasi hindi naman nagbabasa. Di ba, Brother Marlon? Jeremiah 7:30, ganun pa rin ang sinabi, which I did not command and it did not come upon my heart. So, kailangan maintindihan natin na may prescription drugs. Alam mo, si Mrs. at saka ako, ang dami naming mga maintenance. So, pupunta ka ngayon sa doktor, sa drugs. May dala kang prescription drug. Usually, mga prescription kasi, merong specifically na isa lang ang element, merong minsan kinukombine nilang dalawa. Pupunta ka doon, sabihin nila, ay, kinumbine pala to, dalawa yung elemento, ang sa amin, isa lang na magkahiwalay. So, ang sabihin, pwede bang dalawa sila, bibilin ko na lang. Sasabihin ng yung pharmacy, sabi, hindi pwede yun. Kasi kailangan, iba na yung magiging, epekto niya pag nakumbine na siya. So, hindi mo pwede sabihin, iwalay nating inumin. Di ba, napag-usapan natin yung H2O? Yung H muna inumin ko, tapos yung O, tapos sasayaw mo, magiging H2O. Hindi pwede ganun. Kailangan, yung inumin mo, H2O, yun yung water. Hindi yung hydrogen tsaka oxygen, tapos combine mo. So, ganun lang yung ganun ang pagbibigay sa atin ng prescription. So, again, Deuteronomy chapter 12 verse 8, sabi dito, you shall not do according to all that we are doing here today, everyone doing whatever is right in his own eyes. Okay, so ang sabi na sa Deuteronomy 12, sabi niya, pupunta kayo doon sa promised land. Sabi niya, huwag niyo gawin yung ginagawa nila, na kahit ano na lang gagawin nila. So, ang gagawin nyo is, gawin nyo lang kung ano inutos sa inyo. Okay? There you shall bring all that I command you. Sila doon, di sila nag-obey sa command ko, pero kayo pagdating nyo, you conquer them, you take the land, you possess the land, you do whatever I command. Ngayon ang term ng prescription. Prescribe. Kung ano lang yung inutos. Again, in Deuteronomy chapter 12, sabi rito, that I also may do the same. So, ang problema, sabi niya, pag pumasok kayo doon, ang gagawin nyo, ano ba ginagawa nyo pananamba rito? Gagayain namin. Okay? Sabi nga nila, very successful pala yung pananamba nila, sundin natin. How did this nation serve their gods? That I may also do the same. Nakita natin, masaya yung mga CCF. Kaya, pwede natin susundin. Kung ano pa yung simbahan sa Amerika dyan, mga libo-libo, mga parang concert, ganyan. Gayahin natin. Sabi huwag. Kung ano yung inutos ko, yun yung susundin nyo. Worship must be commanded by God. It has to be prescribed. That is the only acceptable worship. Now, in Exodus 35 again, natandaan natin nung ginawa yung tabernacle, sabi nga natin palagi, na ginawa siya according to prescription. Lahat, everything. And what happened was, para magawa yon, God, for the first time, mentions that men are being filled by the Holy Spirit to follow God's commandment. So nakikita natin yung ganun, kung tayo pala filled by the Holy Spirit, we can follow God's command. Yun yung yung parang implication niya sa atin ngayon. So what happened in the creation of tabernacle, dahil God has filled the spirit of the architects, nagawa nila lahat ng prescribed. Sabi nga rito, the construction of the sanctuary shall work in accordance with all that the Lord has commanded. Every detail, color, size, shapes, everything has been followed according to plan.
Okay, yan yung sinasabi according to plan. Kung tatanong ka kasi kami, pag kami yung owner's engineer, titingnan namin, ito yung plano, ito yung design, nagawa ba siya according to the design and according to plan. 39 verse 44, the same Exodus, according to all that the Lord had commanded Moses, so the people of Israel had done all the work, and Moses saw all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded, so had they done it. Okay? So talagang kumpleto si Ricardo's, there is prescription. Now, Old Testament yon. Hindi tayo tatayo ng temple according to the prescription na binigay sa Levites. Ang sa atin, ang prescription ay para sa church. Okay? Tandaan natin, iba yung Israel, iba yung church. So, ang prescription natin, church tayo ngayon, is in the New Testament. And, ang sabi dito ni Mark sa 7, reading together, begin. And he said to them, well did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. You leave the commandment of God and hold to the tradition of men. So, ang pinakamabigat na nagiging problema ng simbahan natin is the tradition. So, yun nga, sabi ko ngayon di ba yung mga pew, yung itsura ng simbahan, yun, tradition yun. Yun yung sinambahan namin, ng lolo ko, ng kaluluwan ko, and then ngayon. So, mahirap ipalitan yun. Pero kailangan tandaan natin, yung importante is the content. Now, kasi may mga liturgy nung unang simbahan ko sa Crusade Bible Church, sorry for the name Crusade. Kaya sabi may mga bisita kami ng pastor, talagang ulat, ibang klase simbahan nyo, Crusade, para kami Crusaders doon. Di ba namamatay ng tao yun? Yan yung Crusade. Anyway, ewan ko, kasi may Crusade for Christ pala. Campus Crusade for Christ. Member pala ako noon. Kaya pala crusade ako. Crusade, let's do the crusade. Members for liturgy and ritual. So, may mga upuan kami sa likod. Kailangan, pagka magsimula, ang speaker nakaupo sa kanan, ang leader nasa upo sa kaliwa. O di ba, yung mga simbahan, pag napasok kayo ng ibang, probably Seventh-day Adventist or kung saan-saan pa, okay, di ba sa Seventh-day Adventist, nakaupo din yung choir sa likod. Di ba? So may mga yan, those are liturgy. Tapos yun na nakadamit, nakasuot ng mga gown. Siguro, next time, Sister Tim, mag-gown naman tayo. Choir gown tayo para masaya. Medyo itim, para paborito natin itim. Hindi mag-itim tayo, di ba, mamalis? So, worship is not ornate or entertaining, but simple and centered on the preached word. So, ang naging natin, ang naging pattern ng New Testament is house church, simple, walang madaming arte sa loob ng simbahan, may upuan ka, wala na nga, hindi kailangan to. Hindi. Alam nyo, this one is, hindi pwedeng simbahan nagpipreach ka nang walang ganito, pulpito. Kasi ang pulpito is the symbol of the authority of God's Word. Di ba, lagyan mo ng cross pa sa harap dyan. Ubutin mo, solid Deo Gloria. Di ba, Tim? Lagyan natin to. Kasi ganun tradition yun ang hirap. Kaya minsan sagwa nung sanay ka, tapos suddenly makikita mo itong mga CCF na to na wala silang pulpito. Katayo lang, nakalakad-lakad, pasayo-sayo pa sa gitna. Ang lalaki ng mga stage. Ang hirap. Makita ko si John MacArthur, naawa ako, katago doon. Palagi nasa pulpito niya. Hindi umalis sa pulpito si John MacArthur. Buti pa nga si R.C. Sproul sakit kasi yung likod niya. Kailangan ikot. Lakad ng lakad. Kaya wala rin siyang pulpito Anyway, so yung sasabi ko lang dito na
madalas, ang problema ng church is the tradition. Ayan na pagkasanayan. Na objection kasi na ganitong simpleng mga pananamba, it definitely becomes predictable. Alam ko na yung susunod, opening prayer, sunod, kanta ulit, sunod, pastoral prayer, sunod, kanta, tapos sunod, preaching, yung ganun. Alam mo na, paulit-ulit. Pero di ba, they are, sabi nga natin, essential elements of the worship, kanta, prayer, preaching. Ganun na naman tatlo, ikot-ikot na lang naman. Pero ganun din yung ginagawa natin. Now, ang understandable yun, na ang buhay natin kasi predictable That's why, if you read Genesis 1 and 2, di ba? Evening, morning, one day. Morning, evening, next day. Morning, third day. So, ganun, may circularity, cycle yung buhay. And that makes life bali, ano tawag natin doon? May comfort siya. Comforting. Share kayo ng word na, yung may cycle yung buhay mo. Na hindi, kung saan pa, hindi naman palagi nasa ibaba ka, nasa itaas. Kaya hindi palagi mainit, malamig. So, ang cycle actually is a good thing. Yung umiikot, yung may, ano nga ba ulit yung cycle? Stability, right? So, ang life lang natin is a cycle. It's a cycle of birth and death. Kaya kung minsan nagugulat ako sa mga tao, nagugulat, may namamatay. Namatay si lolo, namatay si tatay, namatay. Pati aso mo na, gaano ka namatay. Talaga lahat namamatay kasi it's the cycle of life. Okay. Hindi siya cycle pala. It's one line pala. Linear pala siya. From birth to death pala. Hindi naman babalik. Ano pala yun? Buddhist pala yung, yung cycle. Ano nga tawag doon? Reincarnation. Hindi yun. Now, ang genius daw or ang wisdom ng design na ganito ka-boring yung simbahan natin is because it was designed by God. Ang Diyos ang nag-design para yung mga hindi kasali rito, mabuboring, alis. Pero yung mga, sabi nga natin, those who are spirit-filled, the people who are filled by the Spirit of God will be happy. Yung natutuwa ka nakikinig na salita ng Diyos, kahit hindi nakakatuwa yung nagsasalita rito sa gitna. So, pero dahil salita ng Panginoon, okay ka lang. So, ganon. God gives life. Boring siya kung there is no God that gives it life. Kaya nga, sabi nga, kung talagang boring, lahat tayo nabuboring. Abay, ibang problema yun. Problema ko na yun. Okay? Pero ang salita ng Panginoon, hindi boring. And that was the design for the church. Yung preaching, yung prayers, yung kaya hindi tayo magbuboring kung may pastoral prayer. Haba naman ng ganon. Kasama nga dun although that is traditional kasi madami naman simbahan walang pastoral prayer na ganun kahaba. Okay? Gaano ba kahaba yung pastoral prayer? Tradisyon sa amin na dapat kung hindi siya 15 minutos, hindi siya pastoral prayer. Di ba? Ganyan. Sa amin, 10 minutes lang. Sa amin, hindi pwedeng haba ng 5 minutes, tulog na lahat. So, yeah, those are things na isipin natin. Anyway, okay, so we read 1 Corinthians 14 together, begin. But if all prophecy in an unbeliever or outsiders enter, he is convicted by all. He is called to account by all. The secrets of his heart are disclosed. And so, falling on his face, he will worship God and declare that God is really among you. So ito, sa mga, hindi tayo kasali dito, Pentecostal mga to speaking in tongues, nagpo-prophesy Pero the point is na kailangan naintindihan yung sinasabi para may conviction na gagawin yung Panginoon. Kasi sabi niya, kung hindi niya maintindihan, hindi maka-work yung Spirit ng Panginoon. Pag hindi tayo nagkakaintindihan. So, kailangan maiintindihan yung pananalita. Kaya hindi tayo nagsasalita ng Latin.
Inabot ko pa yun, nung mga 6, 7 years old ako. Pumunta ko sa simbahan, Latin. Latin ang salita. Kaya memorize ko noon yung Etsulocura, Siculorum, Amen. Big sabihin, uwi na kayo, tapos na ang misa. Ngayon, ending kasi yan. Yung in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El Patre, El Espiritu, El Sanctante. Nakalimutan ko na, tagal na 6, Naku mo, 50. Pwede na yung Greek. So, anyway. So, isipin nyo lang gano'n. Paano sila, paano makukonvict yung mga tao noon kung ang salita ay Latin? So, just imagine that. And it was only lately. Ang salita ay pwede maging vernacular. Vernacular na, madalas may prescribe. Either Tagalog or English. Hindi pwede yung Ilonggo. Pero nung naging Ilonggo, naging masaya yung Roman Catholic na pananamba actually. Kasi naintindihan mo na, at least on your level, na-appreciate mo yung mga kanta at mga preaching. So, anyway. The one unpredictable presence of worship is God Himself. No one can predict that He will do in a worship encounter. So, tayo nakaupo dyan, suddenly God convicts us, di natin alam yon, but that is how God does it. Story ni Spurgeon. Okay, nagka-snow. Wala siyang, hindi siya maka-uwi. Nandun lang siya sa door ng isang Methodist na simbahan. Pumasok. Pagpasok niya, nagpipreach, hindi naman pastor. Kasi ang pastor hindi rin nakapasok. Okay, kasi nagsustorm snowstorm. So, ang nagsalita, yung isa sa mga deacon na matanda. Abay, Isaiah 45 lang. Sabi niya, look. Tapos yun lang, paulit-ulit niya, look upon Jesus, look upon God, gano'n. Tapos sabi niya, tinuro niya sa Spurgeon, look. Sabi niya, Spurgeon, hanap sino tinuturo. Ikaw, I'm talking to you. Imagine mo gano'n yung, nung layman, tinuturo siya, tapos ikaw, sabi niya, tumurok sa puso ni Spurgeon, yung Isaiah 45 na para sa kanya yun. Naging na-save si Spurgeon. So just imagine kung paano nag-work yung Holy Spirit in the Word, sa salita ng Panginoon in all circumstances. So, papasko na to. Total dependence upon God's presence, Ephesians 2:19. So, we are built together, the dwelling place for God by the Holy Spirit. So, it's all of the Holy Spirit kung ang ating pananamba. So, without the Holy Spirit's presence, okay, wala. Ang hanapin natin concert, lively. Para magising tayo, kailangan malakas yung drum. O, di ba? Pag ako pa yung nag-drum, di metallic, kaya bang, bang. Hindi naman tuk. Dapat metallic ka. Ganyan. Ay, karnal nga sabi na Centrality of God's Word in the corporate worship. So, ang laman talaga ng simbahan, ang central is the preaching and the hearing. So, makita natin, inutos ni Paul kay Timothy. Sabi niya, preach the word, kasi there will come a time that people will not listen. Their ears will only be hearing itching, words yung tinitikel, yung masarap pakinggan. Ayaw nila yung na-offend sila ng salita ng Diyos. And then, memory verse again, andyan na, 5 minutes daw. Kakainis ka, memory verse na kami, 5 minutes, dapat kanina ka pa. Okay, Hebrews 12 again, reading together, begin. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe, for God is a consuming fire. 5 minutes, sabi ni Sister Jel. Anything would like to share? Comment? Objection? Sino kayo tatawagin ko? Si Sister Alice, nag-ano ng kamay? Nagtataas ka ba ng kamay? Ha? Oh. Kala ko ba nasa hospital ka? Nag-check up lang kayo? Okay naman. Hindi pa? Pwede si Brother Isaiah na lang itatanong ko.
Hindi ka pala okay eh. Brother Tim, minsan kasi Tim. Oh, kahit sinong Tim dyan. Any comment, question? Worship must be sola scriptura and solus Christus. Right. Outside of sola scriptura and Solus. Christus is self-will, man-centered, idolatry. Tama yun. Kasi ang interpretation from the Reformed kasi, di ba, Reformed theology, five solas, in-apply yun ng mga Puritans. Paano natin interpretahin ngayon kung sinasabi sola scriptura, dapat sa Bible lang. So that's why yan yung naging principle nila. Dapat, kung may command lang, yun lang gagawin mo. Hindi pwede yung walang command. So yun yung pinaka-application nila lang ng sola scriptura. Of course, yung solus Christus, dapat ang laman palagi ng yung preaching, nandun si Christ. Dapat either you begin or end or in the middle, Christ. Hindi pwede nagpipreach ka, gawin mo to, gawin mo yan, wala si Kristo. Wala yung Espiritu Santo dyan. Dahil ang Espiritu Santo, ano sabi? He will talk about me. Ang testimony ng Holy Spirit about Jesus. Pag hindi si Jesus, pag inusapan, walang sasabihin sa iyo yung Espiritu Santo. The Holy Spirit has nothing to talk to you except those that concerns Jesus. Kaya we talk about Jesus because that's how the Holy Spirit works. Okay. Next. Brother Marlon. Meron ba sa Bible yung parang week-long devotional prayer or week-long prayer para halimbawa meron halimbawa activity or special occasion sa church. Meron ba sa Bible na dapat ipag-pray mo siya like week-long? Yung duration, yung intensity, tulad niyan, yung nakulong si Peter, nakulong si Paul. Makita natin sa Acts na they devoted themselves to prayer. Specifically for that purpose. At yun nga, nagkakaroon ng mga miracles because of that. So, pag tiningnan natin, anong ginagawa yung Acts 16, magugulat kayo eh. Di ba nakulong sa Philippi, yung Philippian jailer doon. Pag tiningnan mo, before nagkalindol, nagpe-pray sila, nag-worship service sila doon actually. Pag binasa mo, they are singing psalms in hymns doon sa jail mismo. So, pag tiningnan mo, it is part ng New Testament practice na pag may mga malalaking bagay na dapat ilalapit sa Panginoon, dapat ginagawa natin yon. Although, of course, merong na regularly naman dapat pinagpipray natin ng simbahan. Pero yung specific na corporate, yung simbahan, yes, merong mga example sa Acts. But yun sa Bible School, tinuruan kami, na-tackle namin yung topic na ito about, pero ang tawag nila, enculturation. So, depende daw sa mga mission, depende daw sa culture na papasukin mo. So, nagbigay sila ng sample yung mga igorot kung paano sila sumamba. Ngayon, pag nagpadala ng mga pari doon, yung pari, i-culturate niya yung sarili niya para mahatakbo niya yung mga igorot na sumamba sa tamang Diyos. So, nung nagkwento yung pari, yung missionary, nagsasayaw daw sila ng igorot doon, tapos yung mga offering sila ay baboy, damo, tsaka manok ang in-offering. So, kumbaga nawala sa practice nung simbahan talaga, tapos nahalo yung practices ng igorot. So, may mga sayaw-sayaw doon kahit na wala sa simbahan. Ganyan din yung mga New Zealanders, nagwawaka-waka sila doon sa simbahan nila kasi ganun ang practices nila. Kaya nakikita natin yung wisdom ng regulative principle. Di ba? Ini-divide natin kagad. Sineperate natin yung essential tsaka accidents. Yung content tsaka form. Yung form kasi kahit ano pwede. Kahit nakabahag tayo, kung nasa Africa tayo, hindi tayo pwede mag-leather jacket doon. Mamamatay tayo sa init. So nakabahag sila. No problem. Nakabahag din yung yung preacher. Ano yun? Those are forms. Those are accidents. And that can be cultural.
Pero yung content cannot be cultural. Hindi pwedeng si Baal yung sasambahin nyo. Okay? Ito dapat, andun yung content ng scripture, andun pa rin. So yung content is singing, praise and hymns, prayers, and preaching. So yun pinaka-essential. Yun ang hindi dapat mawala. Everything is a color, nakaupo kayo sa lupa, no problem. Ang problema ng ritual na ginagawa ng Katoliko, kasi in-embed nila sa kanilang essentials. Essential yun sa kanila which is hindi piniprescribe natin. Mali yun. That's why, kung nag-adjust sila doon, it's not, sa atin, easy lang yun. Sa kanila, mahirap, sa atin, madali. Okay, one last song before Sister Kim will, one last comment. Brother, bago ka umalis, baka may gusto kong sabihin. Question to Sir, regarding wala sa kay Adam sa kay Jesus. Ay, di ba si Adam siyang ako baga ang way na sunod ang sin sa kalibutan. Kaya destroy ang creation sa Ginoo. Tapos si Jesus nagkanto sa para i-restore ang bagay. Tingin sa ang practice naman sa church naman, sa praise and worship, may drums kami. One time, in example, sa pastor naman, ang tanan may musical instrument. Ang bali sa mon, ang drums ni ang guitar, kaya ang piano, sino ang nagubra na, siyempre tanan man nga, nagagay kinong drums ang Ginoo. Kung bagay restore, ang point na restore ni Jesus, ang tanan ng bagay nga matudlok pala, mag-point sa kay God. Hindi ang paggamit sa drum set sa isa ka church, makonsider sa mga hindi church. So, we go on forms. So, sabi natin ngayon yung content or essentials are the praise and hymns, preaching, and prayer. So, ang accidents, yung form, iba-iba. Merong nagigitara, may nagda-drums, may wala akong doon. I will not insist on that. However, yung ganong argument na dahil ginawa ng Diyos kahit ano na lang, pwede natin gawin, I will not prescribe to that. Ang prescription ng Bible sa New Testament is simplicity. Simplicity, dapat simple siya. So, bali yun yung pag-iisipan, how that should be simple. Tapos, tanda natin, ang focus is yung tatlong element na yun. Ngayon, kung nagsasayawan kayo, nagda-drum kayo, saan ngayon yung sentro? Entertainment. Entertainment. And that is not worship. Entertainment is not worship. Tanda natin yun. Not because we're singing, say for example, for the Lord, with all those instruments, kung ang sabi ko nga, nabibingi ka naman, Metallica yung sound ko Pag Metallica, ang concentration, instrument, hindi yung sinasabi. Kung si AC/DC yung kausap mo, ano naintindihan mo? Precisely, yung sinasabi sa 1 Corinthians 14, kailangan maliwanag yung pagkasalita mo para maintindihan at mag-work yung Holy Spirit. Kasi kung hindi maintindihan, wala. So, yun ang instead na nagtumutulong sa pananamba, nag-obstruct siya. Okay? So, kaya ayaw natin ng mga ganong nag-delineate or nag-iiba sa focus natin sa Panginoon. I believe that. Alam mo, pag may drum, nasa labas na kagad ako. Pag may drum na yung pananamba, hindi ko na kaya yan. Babalik ako pag wala na yung patok ng drum. Pag may sayawan, nasa toilet na ako dyan. Sige, go ahead. May follow-up na yung practices sa church namin, may dalawang praise and worship song. Pagkatapos nag-shift si Medion sa duwangan kay Himnal. Ang gusto ko i-discuss sa pastor naman. May sabi ka pastor sa doon, sa linobrahan, gusto muna, nga in-open ko pa lang muna, kay sa membership class, pag inanba na sa essentials, dapat unity, sa non-essentials, may liberty. Then,
question kung sa mga pastor, sa isa sa mga pastor na kay Pastor Alan. Hanggang niya, wala man, hindi man sa unang difference kung ang muna, pero preference ang word ng diapet niya. So that's why very careful sa sa Puritan distinctives. Ang word is that been required to you. So ibig sabihin is that practice commanded to you. So ang command bale, hindi yung sinasabi kahit anong gusto natin or hindi kaya yung yung ginagawa naman natin lahat to para sa Panginoon or hindi naman pinagbabawal. So di ba yun yung natin? That falls to that level kasi. Kasi if you look at the New Testament, specifically on the book of Acts, walang ganon. Wala sila. They are the simplicity, the focus of the worship is simplicity, focusing on the three essentials that we discussed. So pwedeng magsamba ka kung may bintana rito, pwede ka magsamba, nakaupo sa bintana. Huwag ka lang matulog at baka mahulog ka. Dahil yun naging problema ni Eutychus sa haba ng preaching ni Paul, nahulog siya sa bintana. Patay! Buti na lang andun si Paul. Hindi nabuhay siya nun. Anyway, siguro dyan na lang muna yung ko kasi mainit na yung ulo ni Jel Gutom na siya. So let's close in prayer. Okay. Mamaya na daw. Sige. Okay, so dito na ba ang... Okay, sino mag-report? Kami muna.